Magandang araw sa inyo mga kasas, mga kabutingting. Mag-ingat lang po tayo sa paggamit ng gantong klase ng adapter o yung mga nabibili na XLR na male tulad nito. XLR na male tapos ang kabilang dulo niya ay 3.5 jack. Yan, 3.5 jack. Mag-ingat po tayo dito kasi pwede pong masira ang ating mga cellphone pagka nagkamali po tayo ng gamit nito sa ating mga mixer, mga audio mixer natin. Tapos ito pong male na XLR tapos ang kabilang dulo ay 3.5 jack, pwede pong makadamage ng ating mga cellphone at ating mga laptop. Pwede siya makadamage. Ang madadamage niya ay hindi naman actually yung buong cellphone, kundi yung mga audio port po ng ating mga device tulad ng laptop at mga cellphones. Pwede po siyang masira. Mamaya pa papaliwanag ko kung bakit pwede siyang masira. Pwede ring masira yung ating ang ganitong klase naman na TRS naman. To TRS. Tapos kabilang dulo is male na XLR. Yan. Pwede ring masira ang natin diyan, ang keyboard natin. Sabihin yung keyboard, yung mga ginagamit yung keyboard na musical instrument tulad ng mga Korg, Yamaha, Roland, something mga ganong klaseng keyboard. Mas pwede pong masira ang audio port niya. Pag gumamit kayo nito, ito papunta sa ating analog mixer at ito naman sa ating mga pwedeng sa headphone ng ating keyboard at sa mga mono left and right ng ating output ng ating mga keyboard na ginagamit. Bakit po ba pwedeng masira ang ating mga gamit? Kasi po pwede pong maaksidente nating mapindot itong phantom power. Yung phantom power na yan. Tulad po sa akin itong phantom power ko, pagka sinwitch ko to, pag switch on ko yan, lahat po ng aking mga itong mic level input, lahat po ng aking mic level input na to, maglalabas po yan ng 48 volts. Maglalabas yan. Tapos, papasok po sa ating mga audio device, papasok po sa ating mga cellphone, laptop, keyboard man, pwede niya pong madamage ang ating mga device na ito, tulad ng mga ito, yung mga laptop at cellphone. Pero hindi actually ang masisira yung ating cellphone o laptop, kundi yung mga audio out ng ating mga cellphone tulad ng mga kinakabitan ng headphone, yung mga ganito po, yan. 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 Ganun din po sa laptop, masisira na po yan. Itong pinaka-audio nyo. So pag ginamit nyo na siya sa mga earphone, di na siya tutunog. So, pwede nyo pang ma-access to via Bluetooth na lang. Buksan na po natin ang power ng ating mixer. Yan po yung phantom power niya. Pero buksan lang natin muna yung power. Yan. Para masukat lang natin yung voltage ng mga mic level ng XLR. So, testing po tayo ng isang XLR natin kung ilan ang voltahe pag wala pa siyang phantom power. Yan po, sukatin na po natin kung ilang ang kanyang voltahe. So, yan po, 5 volts. Pagka wala pang phantom power.
Yan, 5 volts siya. So kabilang linya kasi ano yan eh, tatlo yan eh. Ayan, 5 volts. Ayan, 5 volts din. Ito yung pinaka ground niya sa pinakadulong parte, ground. Ayan, parehas 5 volts. Ayan o. Ayan, 5 volts dulo sa tip niya, 5 volts din. Ayan, gitna 5 volts. Ayan, tapos buksan na natin ang phantom power niya. So yung phantom power ko pangkalahatan po, lahat po ng aking mic level affected po yan. Ayan po. Buksan natin na. Yan po, ground at saka yung ating pinakatip. Okay, dali. Baba. Yan po. Yan po. 46 volts po. Ayan. Sa tip. Tapos ating ground. Saka yung gitna. So yan po, 46 volts po yan. Nakakasira po ng ating ano yan, mga cellphone. Yung pinaka audio out ng ating cellphone, ng laptop, ng keyboard, musical instrument na ano, may sira yan. Kaya kung halimbawa magpapasok ka ng keyboard, at maaari dito na lang siya sa line level na lang. Dito sa line level. At maaari dito na lang sa mga line level na lang. Ayan. At maaari sa line level ka na lang magpasok dito ng mga keyboard, yan, o mga cellphone. Po, naka-power na yung ating phantom. Yan, phantom power. So, wag po tayo gagamit ng ganitong klaseng adapter. Pwede naman tayong gumamit, pero ingatan po natin na huwag natin mapipindot yung phantom power sa ating mga mixer. Pwede naman gumamit ng ating mga mic level input. Kaya lang, pagka nadisgrasyang mapindot mo yung phantom power, tulad sa akin, isang switch lang. Pagka sinwitch ko yung phantom power ko, lahat ng aking mga gantong mic level input, yan, lahat po yan, lahat yan, lalabas ng 48 volts yan, 46 hanggang 48 volts, magkakaroon po yan. Kaya, yung ibang mga mixer, may mga separate sila na kada channel strip, kada isang channel, may separate na phantom power. Pero sa akin kasi, once na pinower on mo yung phantom power, lahat po ng mic level input na yan, lahat yan may 48 volts. So, pwedeng madisgrasya yung ating mga cellphone, mga laptop, mga audio out. Hindi naman totally masisira lang yung audio out ng ating mga devices. Kaya mas safe pagka mga cellphone o laptop man, gamitin natin itong mga line level input. Itong hilera na to, line level input. Yan. Tapos itong mga stereo channel natin, yan, 9 to, pwedeng gamitin yan. Yan, mga stereo channel. At yung mga tape in, yan, pwede rin yan. At least mas safe siya. Ngayon,
Kung ang mixer nyo naman ay may mga separate na mga phantom power kada isang may switches, okay lang yun. Siyempre, at your own risk pa rin kasi tulad sa akin talaga, ang phantom power nito pangkalahatan na eh. Kaya sira talaga yung aking gamit eh. Sira yung mga devices ko. Kaya sinishare ko lang din po ito sa inyo. So mga ka-sounds, hanggang dito na lang po yung ating content tungkol po sa phantom power. Ayan. Mag-ingat po tayo sa gantong klaseng mga Ayan. Kung XLR na ganito, ingat po tayo dito. XLR male to 3.5 mm jack. Yan po. Tapos, aksidente mapindot mo yung phantom power. So, babay na po. Hanggang dito na lang po.